Roxas Isabela, the first town named in honor of former President Manuel Roxas. A melting pot of ethnicities, cultures, and art in the heart of the Cagayan Valley region. A thriving economic hub, a local cultural center, a community of people working together towards progress, a sprawling town that welcomes everyone with open arms. May 1, 1856, a Spanish royal decree paved the way for the creation of Isabela de Luzon, the present-day Isabela, in honor of Queen Isabella II. But as early as 1726, Santa Rosa de Lima Church was already established in the town of Gamu. Roxas, which used to be called Bindang, was originally a part of the La Provincia del Valle, Cagayan. In 1839, the province was divided into two. The first retained the name Cagayan, and the other was named Nueva Vizcaya. Bindang was then renamed as Barrio Vera and became part of Gamu, Isabela. July 1, 1948. Then-President Elpidio Quirino signed Executive Order 136, designating Barrio Vera as an independent municipality. Its name was changed to Roxas in honor of his predecessor, Manuel Roxas, who died on April 15, 1948. Ang Vera nung araw na may istorya nila, talagang talahib po ito. May mga kalingka noong araw na nakatira rito. Ang problema po ng Roxas nung araw ay talagang nagpuputol sila ng ulo. Nagkaroon sila ng conflict between the lower and the higher land. Mayor Basibasing was the mayor of Natunin. Tapos ang papa ko naman ay nagiging appointed mayor ng Roxas. Nagkaroon po sila ng peace pact. Naayos naman po ang problema nung nagkaroon ng peace pact. Nung kararating namin dito sa Roxas, ang kauna-unahang napansin ko, bagamat ako'y bata pa nung panahon na yon, tahimik at wala kang maririnig na anumang kaguluhan. Madalang ang bahay. Ang palengke po ay isang building na malinggit. Bubungkal ng lupa, tumana, bukid. Yun po ang ikinabuhay namin dito sa Roxas. Noon, natatandaan ko, pag nag-iigib kami sa ilog, naglalagay kami ng banga dito sa ulo, hindi kaldero ang pinaglulutuan namin, yung banga. Nilalagyan pa ng dahon ng saging bago ilagay yung bigas. Hanggang dumami po ang tao dahil nakikita nila na very strategic po kasi ang bayan ng Roxas. That was former Rivera. First time pa lang na nakita nila ang Roxas, gusto na nilang tumira rito. Bayat ti pinag-term na nga panag-mayor na. Anyamat dagiti malagip mo nga naipatakdir na nga pagsayaatan ti ili nga Roxas. Tapno kasta mapapintas na ken makatulong ti pada na nga. Well, his plan was to improve Roxas
But first of all, he concentrated on talking with all the professionals, and the professionals helped him, even going to the barrio to explain his plan. We are proud of Rojas. It's a good town. I like it because it's a home. It's a good home for the people. We will work together. As of now, this is the melting pot. Sila nagpupunta dito dahil nakikita nila na maraming tao dito, lalong-lalo na yung mga negosyante, dito po sila nagtitinda. As Rojas was established as a town, Filipinos from different regions of the archipelago started to arrive in search of new economic opportunities. Decade after decade, migrants find a home in Rojas. Nakita ko na itong Rojas ay kasalukuyan na umaasinso. Kaya nagbakasakali ako, nagpunta rito, may dala akong business. Sa akin, mahal na mahal ko ang Rojas. Dahil dito ako nagkaroon ng hanap buhay na progreso ako. Yung daddy ko po, isa siyang physician, and then taga-Tarlac siya. In-invite siya na mag-practice dito sa Isabela. Pinili niya ang Rojas dahil ito yung mga areas nung araw na walang masyadong mga practicing doctors. Galing pa ako sa Santa Maria. Dati gumagawa ko ng paso. Siyempre, mahirap din yung maggawa dahil mura lang. Kaya ginawa ko nun. Naghanap ako ng ibang trabaho. Kaya yun, napagpagda ko dito sa Rojas. Maraming umulat na dayuhan dito. Kung masipag ka, mabubuhay ka. Yung sa Iloilo, yun lang buhay namin, yung magsasaka pa rin. Nakikita ako na yung parang maganda naman ang development dito. Pinapunta ko na dito ang pamilya ko at dito na nag-aaral. Napunta ako rito sa Isabela. Gawa nung nag-opisina ako dito. Tapos, nakakita naman ako ng mapapangasawa, kaya nag-stay na ako dito. Lahat ng mga taga-Rojas, very business-minded. Kaya naisipan ko ring magnegosyo. Many overseas Filipino workers from different provinces found financial stability and peaceful life in Rojas.
years po nang nandun po ako sa abroad, dito na po ako dumiretso sa Rojas Isabela. Pagdating ko dito, 2009, napansin ko na maganda po yung pagninegosyo dito, yung kapaligiran, yung mga tao, peaceful naman. Nag-decide po kami ng mother ko na wag na akong bumalik ng abroad. Nabigyan kami ng pwestong maliit lang. Napalago po namin yun ni mother. So up to now po, nagbi-business pa rin po kami dito. Kagandahan po kasi dito sa Rojas, kahit sino pong dayo dito is parang welcome po dito sa Rojas. Madami po akong napuntahan dito sa lugar ng Pilipinas kahit naka-abroad na rin po ako. At ang isa pa po dito, magaan sa pakiramdam ko yung hanap buhay ko. Saka yung kapaligiran, parang komportable ako. Migrants from Canada, United States, United Kingdom, Japan, Vietnam, India, and China have also found a second home in Rojas. Ako po ay 85% Chinese. Originally, I'm from Manlig, the neighboring town ng Rojas. And I came here for another business venture. Mababait ang mga tao rito, including my mga staff. Marami kagaya sa akin na Indian dito sa Rojas. Tulong-tulong kami bawat isa. Almost 20 plus years na ako dito eh. Marami ako kaibigan na Pilipino. Aside from businesses, agriculture is thriving in Rojas with rice, corn, and tobacco as main crops. Ay magsaka ako dito sa Isabela, that was 1978. At that time, rain-fed pa. Wala pa yung magat. Ngunit after 5 years ata, umandar na yung sipo. Doon mo na makikita na nag-boom na yung pagsasaka dito. Yung pagtatanim ng tabako dito sa Rojas, maunlad yung mga nagtatanim din kasi nabibigyan yung mga tao ng trabaho. Kailangan ng maraming tao para sa pagtanim, paglinis ng damo, pag-i-spray. Gumaan yung pamumuhay nila dahil mayroon silang pagkakitaan. Dapat isipin ng isang magsasaka, negosyo rin ito na dapat pagkakitaan. Pag-igihan mo, aralin mo kung paano mo palalaguin para mas gagaan ang buhay mo. The younger generation is proud of the history of Rojas and hopeful of its future. Dito na po ako pinanganak, dito ako nagkaisip, dito ako lumaki. Kita ko na kung gaano ito kaunlad at kung gaano ito nakikipagsabayan sa iba pang mga municipality. Kasabay po ng pag-unlad ng bayan ng Rojas, meron pa rin po yung sense of looking back at yung contemplating the past. Parang ito po yung nagbe-bridge sa bagong henerasyon, sa mga mas matatanda pang henerasyon para sa tuloy-tuloy po na pag-unlad ng bayan. With people coming from different regions of the Philippines and different countries, Rojas has also become a cultural melting pot. Ang Rojas, may moniker siya na tinawag na Pinakbet Town ng Isabela. Halo-halo yung kultura. Regional and international cuisines make up the culinary palette of Rojas. Migrants brought their languages, arts, and traditions, transforming the town into a cultural nucleus. Each year, various festivals celebrating the fusion of cultures are held in Rojas. The history of Rojas is a history of people coming from different parts of the country and overseas, and making the town their home in the valley. This migration made Rojas what it is today, a first-class municipality with a vibrant economy and unique culture forged by the fusion of different ways of life of its migrants. It is now made up of 26 barangays, each offering itself as a home in the valley for everyone. Maraming salamat, Rojas Isabela. Agyaman nakunay, Rojas Isabela. Balbalagya salamat. Madamo ginyong salamat, Rojas Isabela. Dhanyawad to Rojas Isabela. Wala si Rojas o, wala si Tosya.
sa iba't ibang bayan, dala ang pangarap, isa sa katuparan dito sa iyong piling. Aming nadama ang iyong paglingap at pagmamahal. Iba man ang gawin na aming nakagisnan, taglay ang katangian ng bayang pinagmulan dito sa iyong piling. Aming nadama ang iyong paglingap at pagmamahal. Binigyan mo ng bagong simula ang bawat isa. Niyakap mo at minahal, binigyan ng pag-asa, buong puso mong tinanggap dito sa mahal na bayan. Salamat sa handog mong